lemon, kasama na dyan yung ubo, sipon, trangkaso. Yan yung mga nakukuha nating mga sakit kapag tayo ay nagkakaroon ng mga sakit sa baga. Ngayon, yung pag-ubo, no? Ang pag-ubo, sintomas ito ng isang sakit sa baga. Depensa natin ito para ilabas yung mga plema o dumi doon sa loob ng baga. Kaya iniuubo natin para mailabas. Merong mga pagkain makakatulong kapag tayo ay inuubo. Halimbawa niyan, ito, sibuyas. Maganda sa ating respiratory system ang sibuyas, bawang, honey. Ito, kaya 'di ba pag umiinom tayo, parang sarap lagyan ng honey, lemon, tsaka honey, pagsamahin mo, jackpot 'yon. Tapos, kapag meron tayong mga ubo-sipon, maganda rin yung mga pagkain mayaman sa vitamin A o yung tinatawag na beta-carotene. At syempre, yung ating mga citrus, vitamin C. Yan. Yung bronchitis naman, madalas din nating marinig yan. Yan yung pamamaga ng lining ng mga tubo ng ating baga. Lalo na kung kayo ay naninigarilyo. So yung mga may bronchitis, marami silang plema. Oo, kaya kailangan nila ng mga mucolytics o yung pangpatunaw at pampalabas ng plema. Ano din yung maganda para sa may mga bronchitis? Syempre, garlic, onions, leeks, ito kasi kapamilya yan ng onion Tapos honey, tsaka yung mga itong ating mga beta-carotene. Yan, carrots, kalabasa, kamote. Yes, yan, mga mayayaman yan sa vitamin A o beta-carotene. Di ba pag meron kang ubo-sipon, parang ang sarap uminom ng mainit-init na lemon at honey. Yun lang, pag sobrang init, nawawala yung vitamin C. Yung asthma naman, form of allergy yan. So, merong nagpapa-allergy sa atin, kaya tayo hinihika. Maganda dito yung mga onion, mga oranges o itong mga dalanghita. Bagay yan sa mga inaasma. Sibuyas, dalanghita o dalandan, honey, yogurt, lahat ng gulay, maganda. Yung mga may vitamin B at yung mga antioxidants. Ngayon, dun sa mga gustong huminto ng paninigarilyo, nandun na yung gusto nila na ihinto na talaga at ma-eliminate na ang nicotine sa kanilang katawan, syempre, damihan natin, maraming tubig ang kailangan natin. Yung tubig ko nawala doon, pero may tubig ako doon kanina. Tubig, maraming tubig, prutas, kasi antioxidants yan, gulay, mga vegetable, yung mga citrus, mayaman sa vitamin C. Basta lahat ng antioxidants, kainin natin kapag nagbabalak na tayo maghinto ng paninigarilyo. Yes, Doc Lisa. Nabasa ko na yung mga comments nila. Sabi nila, napapanahon daw yung topic natin kasi meron silang ubo, may sipon, may lagnat, mahina pakiramdam. Maganda itong mga vitamin C para sa inyo, para lumakas. Siyempre, kailangan pahinga. Tsaka dito sa Maynila, dito sa Pilipinas, medyo malamig ngayon, tsaka medyo umuulan-ulan, Pag umuulan-ulan, mas nagkakasakit tayo, naambunan, nauulanan. Hindi po yan yung kasabihan lang na matatanda. Kasi, pag nalalamigan yung katawan natin, napasa ka ng ulan, wala kang payong, lumalamig yung katawan, humihina ang immune system. Bakit? Itong mga white blood cells natin, mas hindi makagalaw. Itong mga sundalo sa katawan na lumalaban sa virus, sa microbiome, mas hindi siya makagalaw. Kaya mas natatalo tayo, kadalasan nagkakasakit tayo. Yes, so tapos na tayo sa ating mga diniscuss, yung mga pagkain para sa respiratory system. Yes, Doc Lisa. Yung mga juice, ano ba pwede nila? Calamansi juice? Calamansi juice, dalandan juice, napapanahon ngayon, mura. Lemon, alam mo, mura na ngayon ng lemon sa palengke. Hindi na siya mahal. Maraming mga video si Doc Lisa, mga calamansi water, lemon water, very healthy po para sa inyo. Huwag lang iinumin ng purong-puro, Maraming may tubig, may honey konti. Hindi pwede purong lemon, purong calamansi, baka sumakit sikmura mo. Konti lang, mga isang konting
drop lang or binababad Basang natin, tubig. pwede naman. Okay, punta na tayo sa next topic natin. Doc Lisa, ang pinakamahalaga yung tuberculosis. Hiramin ko na to. Ang dami natin na prepare ha. Tingnan nyo ha. Dami natin preparation. Yan ang preparation ni Doc Lisa. Mamaya, pakita niya paano pagluto ng chicken soup. Ano ba itong hinanda mo, Doc Lisa? Silipin ko na. Uy, laki ng manok ha. Ayos kakainin ba natin? Oo, hihigupin yan mamaya. Higupin ang sabaw. At ito mga na-prepare natin sa inyo. At dito yung mga boards natin. At ito po. Ito mamaya tuturo din natin. Itong mga para sa ubo. So ngayon, ang topic natin ay para sa tuberculosis. Very important. Okay. Doc Lisa. Marami po, Gas lang kung kamay malagit yun. Han. hihinto na daw siya ng paninigarilyo. Okay, good boy. Ito po, napakahalaga nitong topic. Hindi ko alam po kung bakit hindi ito pinag-uusapan sa mga TV natin, sa dyaryo, sa radyo, sa social media. Ito'y sa akin pinakamahalagang topic natin. Uy, may tumatakbo. Pinakamahalaga. Kit ka ngayon na. Ang ganda ng kulay mo ngayon na. Yes, ganda ng t-shirt mo, Doc Lisa. Kulay red. Oo nga. Nakakabigay ng kulay. Kakabigay ng kulay sa mukha. Ito po, napakahalagang topic, tuberculosis. It's a very, very, very serious public health threat sa buong Pilipinas at dito sa Southeast Asia. Papakita ko sa inyo yung mga datos. Alam to ng mga doktor, alam to ng Department of Health. Alam nila to, kaya lang hindi nila maiabot sa publiko. Gaano kalala ang problema natin sa TB? Sa Pilipinas, ang estimate, wala tayong numbers eh. Pero ang tansya nila, around 400,000 or 600,000 na Pilipino may active na tuberculosis. Ha? Kayo, kamag-anak nyo, magulang nyo, doon sa barangay ninyo, I'm sure may kilala kayo may TB. Minsan, hindi sinasabing tuberculosis. Sinasabi lang, kasi nga, nahihiya sila, sinasabing mahina ang baga, yun na yun. Ha? Sinasabing may spot sa baga, yun na yun, TB na yun. Sinasabing may kulani yung bata, malamang TB na rin yun. Sinasabing primary complex, tuberculosis na rin yun. Sinasabi, may na-question isang araw, hilar adenopathy, may kulani sa tabi ng lungs, malamang 99% tuberculosis na rin yun. Granuloma. Mga granuloma, tuberculosis na yan. Bakit ganun karami sa Pilipinas? 400 to 600,000 sa atin may tuberculosis. Tapos, ang problema sa TB, bawat isang pasyenteng may tuberculosis, makakahawa po siya, ayon sa pag-aaral to ng DOH, ng mga scientists natin, makakahawa siya ng 10 tao every year. So, pag isang pasyenteng may TB sa pamilya ninyo, hindi gamutin, kadalasan yan si tatay hindi nagpapagamot. Pag si tatay may TB, hindi nagpagamot, mahahawa niya si Mrs., yung anak niyang 1-year-old, yung anak niyang 2-year-old, magkaka-primary complex. Buong pamilya magkaka-TB, pag doon sa barangay, sa katrabaho niya, makakahawa rin siya, o doon sa kasamahan niya sa work niya, mahahawa niya. 10 tao ang hahawahin niya bawat taon. Delikado ba ang TB? Pag hindi ginamot, delikado. Delikado. May namamatay. TB nakakamatay pag hindi ginagamot. Tapos, ang nakakatakot pa dito, ayon sa ating halos isa sa pinakamagaling or na expert natin dito sa Pilipinas sa TB ay si Dr. Camilo Roa. Lagi namin siya ginag-guest. Dr. Camilo Roa. Head siya sa TB, mga coalition sa Pilipinas. Siya talagang leader natin sa Pilipinas. Pakilala niyo siya. Dr. Camilo Roa. Sabi niya, 80% ng Pilipino. So, 80 million Filipinos, 80 million. Kailangan alam to ng government. Kailangan alam to ng senador, politiko. 80% ng Pilipino may latent tuberculosis. Ang latent, nakatagong TB. So, meron ako. Natutulog lang dyan. Meron din siya. Malamang meron kayo nanonood. Basta Pilipino, nasa Pilipinas, 80% may latent tuberculosis. Paano nalalaman? Nakukuha yan sa mga test. Natetest nila yung mga
yung mga PPD test, tawag yan latent TB. Nakatago siya, itong TB natin, tulog. Tulog. Maganda tulog siya, ha? Pero pwede siya magising. Paano magigising yung TB? Minsan magtataka kayo, uy, yung ate ko nagka-TB na lang, wala namang ginagawa, hindi naman nahawa. Bakit? Nakatago sa atin dahil Pilipino tayo. Kung American ka, kano ka, wala kang latent TB. Swerte sila dun. Wala eh. Dito sa Pilipinas, talaga nagkalat na talaga sa atin. Ang may latent tuberculosis, 80% ng Filipinos. At lalabas to kung hihina immune system, magpapapuyat ka, puro ka bisyo, nagkakaedad, magkaroon ng cancer, kidney failure, magkaroon ng malalang sakit, kahit magkaroon ng AIDS, yung mga HIV/AIDS sa atin, lumalabas yung TB nila. Kahit anong sakit na malala, magigising itong TB, yung pinakita namin bacteria kanina, di ba? So, pag nagising siya, mahirapan tayo. Ha? So, hindi ako nagbibiro. Alam to lahat ng public health expert. Hindi lang tinatalakay. Please. Ito yung nakamamatay. Ha? Ito yung nakamamatay na sakit. 400 to 600,000 Filipinos active TB. 80 million Filipinos nakatagong TB. At ito ang pinakamasakalap sa lahat. Sa Pilipinas, itong 400 to 600,000 Doc Lisa na may active TB, yung talagang nakakahawa, ilan lang nagpapagamot? Hulaan mo. Alam niyo po, ilan lang? Base sa studies ng ating mga experts sa baga, only 33%. Sa bawat tatlong may active TB, isa lang ang nagpapagamot. Isa lang nagpapagamot. One lang. Yung dalawa, yung 66%, tuloy-tuloy na nakakahawa. Alam niyo yan. Kaya ako ginagawa itong Facebook Live. Nakikinig po kayo, nanonood kayo sa amin, malamang may kakilala kayong may TB, na ayaw magpagamot, di ba? Nagse-self-medicate lang siya. So, yan ang problema. Sariling inom. Gano'ng katagal ang gamutan sa TB? 6 months. Walang tawad. Minimum. 6 to 9 months. Bakit? Salbahe itong bacteria na to eh. Yung pinakita ko sa inyo. Salbahe siya. Pag ubo-ubo, tonsils, 7 days antibiotics, patay na yan. Cleared na yan. Ha? May mga sipon, uhog, 5 days, 7 days, tanggal na yan. Pero ang TB, kailangan mo 6 months to 9 months na gamutan araw-araw para mapatay natin siya. Ha? Kaya sa Pilipinas, isa lang sa tatlo ang umiinom ng tamang gamot. Yung 66%, I think mga 300,000 people, tuloy-tuloy ang pagkalat ng TB. Kaya sa buong mundo, alam nyo, number ilan tayo? Sa buong mundo, merong how many countries? There are 100, ito, papakita ko around 190 countries sa buong mundo. Ganun karami. At sa Pilipinas, number 9 tayo to. 196 ang bansa sa buong mundo. Ang Pilipinas, anong number sa 196? Saan tayo? 100? Sa gitna? Sa dami ng TV? Hindi. Number 9 tayo. Top 10. Number 9 tayo sa dami ng tuberculosis. Ang tumatalo lang sa atin, India. Yung mga India na maraming tao. Mas marami kasi sila. Oo. At China din, maraming tao, kaya mas marami. Pero tayo, number 9 tayo. Worldwide. Ha? Pero yung ibang experts natin, sasabihin, good news na daw, number 9. Kasi dati daw, number 7 tayo eh. Ngayon, number 9. Pero, number 7, number 9, ang dami-dami. Sa Asia, number 2 tayo. Diba? Hindi naman dapat yan. Kaya nga sa US, diba? Kayo mga OFW, alam niyo, diba? Hindi kayo maka-abroad. Lagi kayong bagsak. Diba? Magpapa-x-ray, may spot sa baga, bagsak na. Diba? Kaya hindi tayo maka-abroad. Kaya nga health is wealth eh. Nagka-spot tayo sa baga, hindi na tayo maka-abroad. Hindi na tayo makatrabaho sa Jollibee, McDo. Paano? Ito nga kasi, dahil maraming hindi nagpapagamot, hindi alam ang TB, that's why this episode is very, very important. Ginawa namin para sa inyo. Yes, Doc Lisa, pakita ko itong mga pictures. Saan nga sila makakuha ng libreng gamutan, Doc Lisa? Oo, merong mga health center. Ipagtanong lang sa inyong mga barangay captain o barangay mga tanod, saan yung pinakamalapit na health center na nagbibigay ng libreng gamutan sa TB. Ang tawag po dyan, DOTS, Directly Observed Therapy. So,
pupunta kayo kada Oops, wala kang linggo, mic. pupunta kayo kada linggo o kaya ay kada 2 linggo at bibigyan kayo ng supply. So, hindi rason ang pagkawala ng pera sa Yes. hindi pag-inom. Kasi may ibinibigay na libre ang gobyerno. Hanapin lang natin. Yes, so pwede po kayong mag-comment. Alam ko, nanonood kayo. Alam ko, marami sa inyo nasabihan may spot sa baga. Meron kayong kakilala, hindi umiinom, nagtatago kasi nakakahiya. Hindi naman nakakahiya, wala naman kayong kasalanan. Kung nagkaroon ka ng pulmonya, nakakahiya ba? O nagkaroon ng TB, nakakahiya. Hindi naman nakakahiya, bakterya siya Tuturo ko sa inyo, ano sintomas, paano nahawa, anong gamutan, anong gagawin para ma-cure natin to, maligtas natin yung bayan natin. Kasi health is wealth. Pag walang health, wala tayong wealth, walang pera. At sa mga pwede pa nating puntahan, ang Lung Center of the Philippines. Pag naman nasa probinsya tayo, punta tayo sa mga provincial hospitals. Yes, so ito ang napakahalagang topic na aayusin natin. Tagay ko muna yung mic ko, pakita ko yung mga pictures natin Ito na. Yes, Doc Lisa, tulungan mo ako. You can get a chair, Doc Lisa. Ito mga sintomas ng TB. Ipapakita natin. Okay. Camera woman, si Doc Lisa. Ano ang tuberculosis? Pakita natin. Yan yung mikrobyo, bakterya. Ito siya, ito yung tsura niya. Yan. Parang yung pinakita ko kanina. Yun, pinakita ko yung basila, yung banda rito. Yun siya. Laki. So, ito naman yung tsura niya. Okay. Paano kumakalat ang tuberculosis? Papakita ko. Yan, napagkalat. Sabi ko sa'yo, di ba? 600,000 Filipinos may active sa mga barangay. Paano makikita? Kadalasan payat Pero hindi lahat ng payat, Doc Lisa. May mataba. May malusog na may TB. Hindi porke At hindi wala sa yaman at hirap, Parehong pwedeng magka-TB. mas madalas lang sa mahihirap kasi nga kulang ang sustansyang kinakain. Kaya ganun. Ito siya may TB. Kita mo, ubo, nagsalita, naubuhan ka na ba ng isang tao? Yan Hindi niya sinabi may TB siya. Hindi siya nagpapagamot. Ayaw niya magpagamot. Tinatago niya. Yan, pag-ubo, nahawa na to. So, 10 ang mahawa ng bawat tao every year. So, iwas. Alam niyo na pag-iwas, di ba? Layo. Mga 4 feet o 10 feet away. Pakita natin ang sintomas ng tuberculosis. Ito ang sintomas. Unang-una, first symptoms natin ay ubo. Pwedeng may dugo, pwedeng walang dugo. Ito daw, may blood Pakita natin yan. See? Tapos second, pwede ka magkaroon ng chest pain. Siyempre sa dibdib, masakit din pag-ubo. Pwede manghina. Yung mga may tuberculosis, di ba, nanghihina. O lahat sila nagsasabi, mahina ang pakiramdam. Depende sa laki. Namamayat. Weight Kahit loss. pareho o mas lumakas kumain, namamayat. Yan TB symptoms. Yung iba walang symptoms X-ray lang. Nilalagnat sa hapon. Sa hapon may sinat. Bakit lagi parang 39 degrees? Huwag nyo itago, mabilis lang gamutin yan. Pag hindi nyo kasi ginamot, sa mga nakikinig sa atin, alam ko nanonood kayo ng FB Live namin, kung meron kayong nasabihan na kayo may spot sa baga o meron kayong ganitong sintomas, ito, pinagpapawisan sa gabi, night sweats. Pag gabi, pawis. Alam bakit nagpapawis? Nilalagnat, nawala yung lagnat, namamawis. Sino ang tinatamaan? Sa Pilipinas, lahat tayo affected. Paano nga? Sinabi ko nga, 80%. Pero yung mga madalas lumalala, ito, mga bata, ang tawag dyan, primary complex, may spot sa baga, mahina ang baga, may vitamin sa baga, hindi po vitamin sa baga, gamot yun sa tuberculosis. Pag sinabing vitamin sa baga, gamot yun sa TB. Iniba lang yung pangalan. Yung mga may HIV, lumalabas yung mga sakit. Smokers, yan. At yung mga may edad, kasi humihina na immune system, doon lumalabas yung sa tuberculosis. So, yan ang babantayan natin. Sa buong mundo, ito ang buong mundo. TB.
Sa buong mundo, ang pinakamaraming TB yung dark blue. Dark blue. Ito mo sa US wala oh. Wala US. Tingnan mo dito, US wala. Tingnan mo ang Pilipinas. Wow, yan tayo, dark blue. Yan, winner tayo, dark blue. Kaya talagang aayusin natin itong topic. India rin, dark blue. Kasama tayo sa dark blue. So yun ang binabantayan natin ha. Yan ang mga symptoms. Yes, Doc Lisa. Pakita ko pa to isang picture ng gamutan na ha. Gamutan ng TB. Okay. Shortcut ko na sa inyo para alam nyo na ang tamang gamutan. Ito. Sa mga bata, may tulong yung BCG vaccination, yung pagbabakuna. Ito, BCG. Na BCG na ba kayo? Actually, bakuna siya sa tuberculosis, itong BCG. Pero ang BCG po, hindi siya 100% effective. Ang trabaho lang nitong BCG vaccine, pinoprotect ka lang niya na hindi magkaroon ng komplikasyon ng TB. Magkaka-TB pa rin, pero hindi ganun kalala. Kaya lahat ng bata kailangan BCG. Para magamot, magpa-check up early sa doktor, papa-x-ray tayo, ha? Meron tayong mga x-ray papakita, may spot sa baga, kadalas sa apex, apical area. Narinig nyo naman, pina-x-ray kayo, apical lordotic. Pag sinabing apical lordotic, naghahanap ng TB. Tapos, ang napakahalaga, pag meron kayong kamag-anak sa bahay may TB, papa-x-ray nyo na. Kasi, kailangan i-x-ray lahat. Tatay, nanay, anak, kuya, kapatid, papa-x-ray lahat. Kasi mamahahawa niya eh. Kaya kung may isang matigas na ulo, itong si tatay, kita mo happy-happy siya, mataba siya, pero nahawa na niya. Diba? Huwag pong matigas ang ulo. Ang dami ko ng pasyenteng ganyan. Sasabihin sa akin minsan, Doc Lisa, nung patient, baliwala yung TB sa akin. Kita mo, taba-taba ako, Doc. O, tingnan mo, taba-taba ako, laban ng mikrobyo yung sa akin. Kalokohan eh. Kalokohan yung sinasabi. I mean, may TB siya, nakita mo na sa x-ray, binibigyan ko na ng gamot, ayaw pa rin. Sabi ko, maawa ka sa anak mo. Yung anak mo may hika na, inuubo na, magkakaroon na ng TB. Ang gagawin lang ni tatay na mataba kasi siya eh. Sabi niya, ayaw niya uminom eh. Kasi macho daw siya eh. Hindi daw siya takot dito sa TB. Kahit kitang-kita na sa x-ray, kahit kitang-kita na sa plema. Yan ang problema. Matigas ang ulo. Sa Singapore, alam mo nung ginagawa, Doc Lisa, sa may tuberculosis na ayaw magpagamot? Anong ginagawa nila? Kulong. Kulong. Kulong in jail. Bilib ka talaga. Hindi, para mabigyan ng gamot. Kulong, bibigyan ng gamot. Tapos pag nakainom kayo, bigyan ko naman kayo konting good news. Pag nakainom kayo ng gamot sa TB, iinumin mo lang yung tableta, 4 na tableta, cured ka na eh. 4 na tableta, inumin mo ng 2 weeks, 2 linggo, hindi ka na nakakahawa. Pero wag kang hihinto sa 2 weeks. Yes. Ha? Sa loob ng 2 weeks, pag nainom mo 2 weeks, hindi ka na nakakahawa. Pwede ka nang bumalik sa trabaho. Oo, pwede ka na bumalik sa trabaho after 2 weeks, pero hindi ka pa cured. Kailangan mo tapusin yung 6 months to 9 months. So, ibig sabihin, 2 months ka lang magpapahinga sa trabaho, 2 months ka lang muna nakahiwalay, yung mga pagkain, yung mga gamit mo. 2 weeks lang pala. 2 weeks lang. Tapos noon tuloy-tuloy na. Pakita natin, ha? So, yung mga kakilala nyo, pakitag naman, pakishare tong video, ha? Para to sa inyo, para to sa kinabukasan ng anak ninyo, kawawa naman si baby. Ha? Mabuti ko ikaw lang mahahawa, alam mo naman yung x-ray mo, huwag mo na itago yung x-ray mo. Kahit luma yung x-ray, papakita ko mamaya, nawawala ba ang TB? Tatanggalin ba natin yung spot? Makaka-abroad na ba kayo? Sasagutin natin mamaya. Ito, lead happy life. Exercise, walang bisyo, para mapatay ang TB, mabilis patayin. Tulog, Huwag muna puyat. muna puyat, ha? Balanced diet. Ito, ang cute naman ng isda. So, kailangan kumain ng mas marami kasi Ito. mamamayat kayo at manghihina. Oo, ito, dairy. Yan, gatas, itlog. gatas, Ganda. gulay, Cute nito isda. picture. Tapos, ito, exercise, ha? Konti lang exercise, pahangin. Fresh air. Fresh air. Kasi yung baga mo may spot eh. Fresh air tayo. Yan. Konting jogging. Pag umiinom na ng gamot. Okay? Alam ko, hindi kayo nagko-comment, pero yung mga may sakit, ang goal ko dito, magpa-check kayo sa doktor, punta kayo sa health center, ituturo ko lahat, pati yung gamutan. Siyempre, ito ang pinakamahalaga dito, Doc Lisa.
Pag inuubo, itatapon sa tissue, ha? Magko-cover ng muka para hindi makahawa ng ibang tao. Huwag pong dura ng dura sa madidilim na lugar. O bawal Hindi dumura. mamamatay ang mikrobyo doon. Hindi naaarawan. Ganito mangyayari, isang taong may TB or pneumonia, dura, pumunta dito yung dura. Okay, kunwari nandito yung dura. Basa, madilaw yung dura, nandito. Ang mangyayari dyan, matutuyo yan, di ba? Mahahanginan. Palagyan natin ito yung dura, yellow, yan, no? Tapos mahahanginan yan. Pag nahanginan yan, matutuyo yung, yung plema. Pag natutuyo na yung plema, yung malapit na siya matuyo, mahahanginan yan, dyan lilipad ang tuberculosis. Yung natutuyong plema, kung madikit pa yung plema, hindi pa lilipad yung TB. Yan ang turo nila, Dr. Roa. Pag matutuyo na daw, dyan daw lumilipad. At pag nalanghap natin, yan. Kaya nga sa ibang bansa, anong gagawin? No spitting. No spitting. Ikukulong. Bawal dumura. So, yan ang reason. Hindi sila nagbibiro-biro kasi kailangan talaga. Tapos papakita ko ng gamutan para sa inyo. Okay? Ang gamutan natin sa TB ay 4 na gamot. Tuturo natin sa kanila. Ito na. Okay, Doc Lisa, pakita natin. 4 na gamot ang binibigay sa TB, 6 to 9 months. Isoniazid, INH, ito rin yung binibigay sa bata, yung mga mahina pulmon. Rifampicin, yan ang pangalawang gamot, binibigay. Pyrazinamide, pangatlong gamot, binibigay. Ethambutol. Ito yung 4 na kadalasang binibigay para sa tuberculosis. Kadalasan, ang binibigay sa mga may edad, 4 na tablet, 4 na combination. For 2 months, 4 ang iinumin. Tapos, after 4 months, after 2 months, babawasan 2 o 3 na lang iinumin. Good for 4 months. So, 2 months na marami, 4 months na mas konti, equals 6 months, cured ka na. Magaling ka na dapat. Magaling ka na dapat. Pero binabantayan natin yung konting side effect, babantayan ng liver mo, papacheck ka rin monthly, SGPT, SGOT, yung mga umiinom ng TB medicines, nag-iiba ang kulay ng ihi, nag-yellow, nag-orange, okay lang yon, don't worry. Tapos binabantayan din natin kung may pagbabago sa mata. Pero wala naman tayong choice kasi kailangan talaga tayo uminom nitong mga gamot. Ito yung mga TB, pakita natin, Dr. Lisa. This is a TB bacteria. Yan, ito na sa kaliwa. Pinapakita ko sa kanila. Yan ay tsura, ito. Kinulayan yan sa microscope kaya ganyan na yung tsura. Napakarami sa atin, tsaka ang bilis makahawa. Tsaka may TB konti, may TB. Ito naman ang treatment. Pakita na natin, Doc Lisa. Ayan TB treatment, 6 months to cure, kayo lahat. Ang goal ko ngayong araw, meron kayo, kung hindi kayo yung pasyente, may kilala kayong pasyente, sabihan nyo naman, please, magpagamot, tuturo natin saan libre. Mamaya, Doc Lisa. More than 6 months to 6 to 9 months, Minsan may side effect pero bawal uminom ng alak habang uminom ng gamot sa TB. Kailangan monitoring, araw-araw umiinom, bawal pumalya. Pag pumalya ka, lalong lalakas ang TB. Ulit tayo, repeat. Marami ang Sa tigas. day 1. Ang dami ang tigas ng ulo. Please. Ay, nako, ilang dasal aabutin natin. Tigas ng ulo. Pinamad, nabisi daw. Iinom ng 1 week, titigil, ayaw na, malakas daw siya, wala daw siya pakialam. Ay, paano naman yung pamilya mo? Paano yung kapitbahay mo? Kahit yung katabi mo sa jeep. Oo, nahawa mo lahat, di ba? Ngayon, itong mga matitigas na ulo, ayaw uminom, 1 week lang daw, 2 weeks, ito mangyayari sa kanila. Hindi na TB makukuha nila, MDR TB. Ibig sabihin, super tapang na TB. Drug resistant. Ibig sabihin ng drug resistant, dahil nga hindi mo ininom ng kompleto yung gamot mo, wala nang epekto itong gamot natin sa TB. Ito pinakita kong 1, 2, 3, 4, mawawala na siya ng effect. Paano kung wala ng effect? Yun na nga, mahirapan magamot. Sa lung center na lang kayo pupunta. Yes, Doc Lisa, dito tayo. Yan, tingnan natin yung mga questions ninyo.
Kasi alam ko, iba sa inyo, hindi pa rin convince. Di ba? So, may sakit sa baga, x-ray, ha? X-ray lang. Tapos, sputum test, di ba? Nagbibigay sila ng plema, Doc Lisa. Tapos, pupunta sila sa mga health centers. Kasi, may binibigay. Pero alam ko sa health center, kailangan x-ray muna. Yung sputum, baka babayaran nyo muna konti. Oo, sila na rin po gagawa nun. May bayad. Punta lang kayo. Pero alam ko may bayad konti, pero konti lang naman. Oo. Tapos yung gamot, kadalasan binibigay nila ng libre pag adults. Kung sa bata, alam ko sarili mo atang Oo, bili. yung pag sa bata, yan ang masaklap, kailangan pa ho nating bumili. Pag doon kayo pumunta sa lung center, parang di ko lang po sure, pero parang kasama na yung sputum tsaka x-ray. Makakalibre? Sana makakalibre. Mamaya meron tayong kakausapin sana tagad. So itong TB talagang malala siya, sinabi ko sa inyo, di ba? At pag hindi po ginamot at nagkamali ng gamot, ito ang problema. Hindi lang siya magiging TB, magiging multi-drug resistant TB. Sabihin, uminom ka ng gamot, useless na. Ayaw nang gumaling. Bakit nagiging multi-drug resistant? Kasi maraming kababayan natin, tigas ng ulo, inom lang konti, inom lang siya 1 week, ayaw na. Di ba? Hindi magpapacheck up sa doktor. Siyempre, yung iba nga, mahal. Mahal naman yung doktor. Kaya lang, hindi sila nagpapacheck up, kaya mali-mali ang inom. So, ang inom dapat, 6 months, tuloy-tuloy, araw-araw, para mapatay. Kadalasan, mga 4 tablets a day. Ito, ang kasing taba ni Doc Lisa, mga 3 tablets. Hindi, tumaba lang yan. Mga 4 tablets a day. Depende din yan sa inyong Weight. Sa weight O, niya, timbang. mga 4 tablets. Ako mas malaki ako. Kung kailangan ko, 5 tablets. So, ganun lang yan. 4 or 5. Iniinom yung mga TB medicines sabay-sabay. 1 hour before meals sa umaga. Bakit sabay-sabay? Gusto nila kasi mataas sa dugo mo para patay yung... patay ang mikrobyo. Tsaka yung mga TB nagtatago dito sa taas. Dito sa... Pag in-x-ray dito sa apex. Bakit sa apex nakatago? Gusto nung mikrobyo mahangin eh. Maraming oxygen. Maraming oxygen dito sa taas natin. Yan ang gusto niya. Kaya doon siya nagtatago. Doon siya namamahay. At doon natin siya papatayin, itong TB. Pag sa health center, libre. Every month, papacheck tayo sa doktor, SGPT, SGOT. Ang ginagawa sa barangay ay DOTS. What's DOTS, Doc Lisa? Directly observed Therapy. therapy. Ibig sabihin, may magbibigay ng gamot para sa'yo. Oo, iaabot sa'yo, iinumin mo sa harapan Abot. niya, at isasama isang kasama Yan, sa bahay abot at inom. para i-make sure na hindi nyo nilalagay sa ilalim ng kutsyon o fina-flush sa toilet. Napakagaling naman. Binigyan ng libreng tibing gamot, finlash pa sa toilet. Maraming ganon. Oo. Pag sa ilang buwan, madidiscover nung kasama sa bahay. Tinago. Kaya may mag-oobserba habang iniinom mo. Kaya pag merong may TB, sasamahan mo, titignan mo kung talagang pinapasok, kung talagang linunok, directly observe therapy. Yun daw ang very effective. Ayon sa World Health